Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayon, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. 50 araw pagkatapos na si Jesus ay muling mabuhay. Siya ngayon ay nagkakaloob sa kanyang mga apostol ng tinatawag na Espiritu Santo. Isusugo niya at ng Ama ang mga apostol upang ipahayag ang mabuting balita. At katulad ng narinig natin ngayon sa ating Ebanghelyo, ang mabuting balita na kanilang ipapahayag ay ang mabuting balita ng katotohanan. Ang mga apostol at ang mga susunod sa kanila ay magiging tagapagpahayag ng katotohanan. Ang mga salita na lalabas sa kanilang mga bibig ay salita ng katotohanan mula sa turo at aral ng ating Panginoon. Ang kanilang pamumuhay ay dapat na maging pamumuhay ayon sa katotohanan ng kung ano ang naging halimbawa sa kanila ni Jesus noong magkakasama pa sila. At malinaw na sinabi ni Jesus sa kanila, ang Espiritu ng katotohanan ay sa inyo. Siya ang tutulong sa inyo upang maipayag ninyo ang katotohanan at upang kayo ay mamuhay sa katotohanan. Kaya kung ito ang inaasahan ni Jesus sa mga apostol, di ba ito rin ang siyang dapat nating gawin? Ngayong gabi sa ating pagdiriwang ng banal na misa, kasama po natin ang halos lahat ng naglilingkod dito sa ating parokya. Naglilingkod sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain, sa pamamagitan ng iba't ibang samahan. Pero katulad ng narinig natin mula sa ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, bagamat iisa ang Panginoon, iba't iba ang maaaring maging pamamaraan ng paglilingkod. Iba't iba ang maaaring maging mga gawain ng bawat isa. At ang pamamaraan ng paglilingkod, ang pagsasagawa ng kanya-kanyang responsibilidad ay naaayon sa karisma, sa regalo, sa kaloob na tinanggap ng bawat isa mula sa Diyos. Kaya nga napaka-importante na para sa ating lahat na mga naglilingkod sa parokya, alam natin ang ating karisma, alam natin ang regalo, ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat kung malinaw na alam natin ang kaloob, ang regalo na bigay sa atin ng Diyos, at ito'y sisikapin nating gampanan sa gawain natin sa parokya, doon natin masasabi na tayo ay nakikiisa sa ministeryo ng simbahan. Hindi ko pwedeng ipagpilitan yung isang gusto kong gawin sa parokya nang wala naman akong charism. Napakahirap ipilit yung alam ko at gusto kong gawin na inaakala kong makakatulong sa parokya, pero hindi naman pala iyon ang regalo na ibinigay ng Diyos sa akin. Ewan ko, madalas naririnig na ninyo nating lahat yung joke lang naman, pero may point, may matinding punto na sinasabi. Meron daw isang ordinaryong parishioner lumapit sa pari, gustong mag-apply na lector. O di ba, alam nyo na yon? Manner, gusto ko po anang mag-lector. Mangaling po buman, Sa palagay nyo, pwede? Hindi lahat ng gusto natin na gawin para sa simbahan ay nakatuon at nakaayon sa karisma, sa regalo
sa biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Yung sinabi kong example, ngongo. Nag-a-apply, maglektor. Sa isang lektor na magpapahayag ng salita ng Diyos, ang kailangan natin yung malakas ang boses, malinaw sa kanyang ipapahayag na salita ng Diyos, hindi nagkakandabulol-bulol, hindi uutal-utal, hindi ninenervyos at nanginginig kapag umakyat na dito sa ambo. Ang kailangan natin na magpapahayag ng salita ng Diyos ay yung kasama natin na may espesyal na karisma sa pagpapahayag. Yung kapag papakinggan natin siya sa kanyang pagpapahayag sa salita ng Diyos, ang pakiramdam natin nangyayari ngayon yung kanyang ipinapahayag. Yung kapag siya ang nagpahayag, para bang ang dating, ang Diyos ay nagsasalita sa akin. Kahit nandyan ka lang sa isang sulok, kahit nasa labas ka lang, kahit para bang hindi ka interesadong makinig, pero kapag yung lektor na may charism sa pagpapahayag, ang magpapahayag ng salita ng Diyos, kahit ayaw mong makinig, makikinig ka talaga. Charism, regalo, kaloob mula sa Espiritu Santo. Ano ba yung espesyal na regalo na tinanggap mo mula sa Diyos? Ano kaya yung karisma na ipinagkaloob ng Diyos sa akin? Ang karisma ko ba ay sumayaw? Na habang ako ay nagsesermon, ako ay sasayaw? Parang wala sa vocabulary ko yun. Ikaw, ano ang karisma mo? Manginig habang nagsiserve? Ano ba yung espesyal na regalo na ibinigay ng Diyos sa iyo? Kailangan po nating i-discover. Kailangan po nating alamin. Ano nga ba yung espesyal na regalo, na biyaya, na karisma na binigay ng Diyos sa akin. At doon lamang natin magiging malinaw talaga yung kung papaano at kung saan tayo maaaring maglingkod. Sa kapistahan ng pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa ating mahal na inang si Maria, ang mga alagad ay nakaranas ng sinasabing pagsasalita sa iba't ibang wika. Na bagamat magkakaibang wika ang kanilang sinasalita, nagkakaintindihan sila. Nagkakaisa sila. At iisang direksyon lamang ang kanilang gustong patunguhan. Sapagkat malinaw sa kanila, ang nais nilang paglingkuran ay ang iisang Diyos lamang. Kaya kung ito ang napakagandang karanasan ng mga apostol, di ba dito rin tayo dapat tumulad? Di ba ang halimbawa din ng mga apostol ang siyang dapat nating tularan? Para sa kanila, hindi mahalaga ang posisyon. Para sa mga apostol, anuman ang gawain, anuman ang responsibilidad na ipagkatiwala ng Diyos sa akin, buong puso kong tatanggapin. Kaya nga ilang araw matapos na tanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo, sila'y muling nagtipon-tipon, muling nagsama-sama at nagdasal sila sa Diyos.
kinakailangan yung original 12 ay makompleto sapagkat nung tayo ay pinili at tinawag ng ating Panginoon, ang pinili niya ay 12. Pero dahil yung isa sa atin ay mas pinili ang lumayo, ano ang nangyari sa kanila? Naging 11 na lamang sila. Kaya sabi nila, pumili tayo ng papalit doon sa kasama nating mas pinili ang lumayo. Kaya nagdasal sila, di ba? At humingi sila ng tulong at biyaya sa Diyos na tulungan sila sa pagpili ng kung sino ang papalit doon sa isa nilang kasama para makompleto yung tinatawag na 12 apostol. At mula sa mga tinatawag na disipulo, sila ay pumili ng 2 pangalan. At mula doon sa 2 pangalan, sila ay nagpalabunutan. At ang nabunot, pangalan ni Matias, ang apostol na kumumpleto sa 12. Kaya pagkatapos ng ating pagsasama-sama ngayon sa ating banal na misa, ang ating mga kapwa lingkod dito sa parokya ay magsasama-sama muli para gawin ang kung ano ang ginawa ng mga apostol. Pipili tayo ng mga mamumuno sa ating parokya. Hihingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos para ipadala sa atin ang mga kapatid nating tunay na maglilingkod ayon sa halimbawa ng ating Panginoong si Jesus. At ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang biyaya na tunay na makapili tayo ayon sa kalooban at ayon sa kagustuhan ng Ama. Kaya mga kapatid, mga kapwa lingkod dito sa ating parokya, magkakaiba man tayo ng gawain, magkakaiba man tayo ng karisma o ng regalo na tinanggap mula sa Diyos, ang tandaan natin, iisang Diyos pa rin ang ating pinaglilingkuran. Hindi ko kinakailangan maging pari o maging pinuno o maging mataas na pinuno at tagapaglingkod para masabi ko sa sarili ko, ako ay may magandang posisyon sa simbahan. Sapat na ako ay mabigyan ng karisma, ng responsibilidad na makasama sa gawain para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya mga kapatid na naglilingkod sa parokyang ito, ang gawain natin ay hindi pang sarili. Ang ginagawa natin ay hindi para iangat ang ating sarili. Ang gawain natin dito sa ating parokya ay upang lalong luwalhatiin ang Diyos. Ang gawain natin dito sa ating parokya ay para makilala hindi tayo, kundi ang Diyos. Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang iyan. Amen.